Sa pagkakataong ito, mapapanood po natin ang part 2 ng panayam natin sa ating mga tinatawag na Aircon Boy! Si Erwin at si Bitoy. 13 taon dito pong naglilingkod sa PAW. At dito po sa ating Paninindigan, ambag at opinyon o hashtag PAW ng mamamayan. Pilipinas, Pilipinas, iyong magandang bukas, kahirapan ay magwawakas upang kaunlaray. Ano ba ang pangarap ninyo sa inyong pamilya at sa inyong mga anak? Bitoy, ilang taon na yung panganay mo? Ano po, 15 na po. 15? Opo, 15. Ay di mag-college na? Hindi pa po. Okay, 12. Grade 8. Apo. Anong pangarap? Ilan ang anak mo? Ano po, isa lang po. At very good, matipid. O tapos, anong pangarap na maging ng anak mo? Maging ano po, surgeon po, Chief. Yung si panganay po, yun po yun. Doktor? Opo. Yun. Ba, hindi malayo yan. Pag napasok sa State University yan, maliit lang ang tuition. Opo. At ngayon, di nagtataas yung mga medical school ng mga tuition kasi kulang tayo ng doktor. Opo. Sige, pag-pray natin na maging doktor dyan, ha? Oo nga, talaga na rin naman. At magaling pa sa sciences ang matang anak mo? Sakto lang po. Sakto lang? Oo, sakto ha. Ikaw naman, ilan ang anak mo? Isa lang po, Jeep. Ah, pareho kayong isa? Lalaki po. Pinagplanuhan nyo bang tigisa kayo ng anak? Hindi naman po, Jeep. Siguro late na rin ako nag-asawa. So, anong plano mo naman sa anak mo? Anong pangarap niyang maging? Bali, drawing po siya. Yung mga parang sa comics. Na, Oh, cartographer. Pwede siya sa ano ha? Magaling po siya mag-drawing. Oo, magaling. Sige. Babae? Lalaki po. Sa'yo? Babae rin po. Ba, pwede magkaligawan yung anak niyo? Dalawa? Ha? Ilan taon na yung anak mo? 7 po. 7 Ay, years old. 7 years old. Ano po? 12 years old po pala. Teka muna, pati edad na anak mo, nakalputa mo na. 12 years old po. 12 years sa'yo? Grade 7. O bakit? Age Grade doesn't matter. 3 years lang ang pagitan eh. Grade 7. Okay. Oo. Baka pati birthday na anak mo, nakalimutan mo na. Kailan pinanganak ang anak mo? April 29, 2011. Ay, ikaw. 2009 po. Ano ba? Ano po? March 23 po. Aba, alam niyo ba ako? Minsan nakakalimutan ko yung birthday ng mga anak ko sa dami ng trabaho. Eh bakit sa palagay ninyo ay nananatili kayo ng ganito? Katagal sa opisina, 13 taon. Ano ba naging inspirasyon mo, Bitoy? Yung pagsiservisyo po sa mamamayang Pilipino po. Ayun. Tulad niyo po, Chief. Na kahit pagod po, tuloy pa po sa pagtatrabaho. Okay. Ikaw naman, Erwin. Parang sa inyo rin po. Iniidolo po namin yung mga ginagawa niyo po na So, masaya kahit mahirap. Masaya pero mahirap po. Oo nga. Pag nagkaroon kayo ng passion for justice at makatulong sa nangangailangan, talagang parang di nyo nararamdaman ng pagod, ano? Opo. Oo nga. At bilang mga empleyado ng gobyerno at ng PAW, anong maibabahagi nyo sa ating mga kababayan? Ikaw, Erwin. Anong payo mo sa mga nasa pamahalaan din? Siguro po yung sipag at saka trabaho lang ng trabaho. Ano po? Ikaw naman, Opo, Bitoy. ganun din po, Chief. Sipag po. Pasok na maaga po, Chief. Pasok na ba aga? Opo, Chief. Tapos, wag mareklamo. Opo, Chief. Ayun. Kasi pag hindi mareklamo, dumadating ang biyaya eh. Opo, Chief. Dapat kasi ang pagsiservisyo tumbasan ng biyaya ng gobyerno at ginagawa naman ng pangasiwaan ng ating pamahalaan. Eh ano naman ang prinsipyo pa ninyo sa pagsiservisyo o trabaho? Parang guiding light nyo. Ikaw, Bitoy. Alin po, Chief, yung... Ano? Ulit pa Ano yung guiding prinsipyo nyo, yung principle sa inyong pagtatrabaho? Parang ano yung motto mo? Ano, ano mo? yung makapag-servisyo po. Tulad po ng ganun. Serbisyo. Sa skills po, lalong mapag-igting pa po yung kaalaman. Paano ka natutong maglinis ng aircon? Like, inumbisi lang po ako na ate ko na mag-aral po ng Hindi ka nag-aral? Ano lang talaga, skill? Nag-aral po, Chief. Saan? Sa Navaliches po, St. John. Vocational school. Ikaw naman, saan ka nag-aral? Tama po, vocational school po sa PUP po. Tingnan niyo yan. Yung iba, minamaliit ang mga, hindi white-collar job yan, no? Eh, dyan, may jackpot dyan, di ba? Eh, nung araw, may nagtitip din sa inyo, di ba? Opo. Oo, pero maliit lang talaga ang sweldo, minimum wage lang. Ngayon, ikaw, anong prinsipyo mo naman, Erwin?
Siguro makatapos lang din po yung anak ko na pag-aaral at saka Mag-retire ka na. siguro po. Mag-retire ka na ng 65? Pag- O pag- kung kukunin ka pa rin ng opisina, magtatrabaho ka pa rin? Pag nandito pa rin po kay Chief, siguro. Ay, ganun ba yun? Okay, mga kababayan, alam nyo, bilib ako sa dalawang ito. Sila ay matyaga, masipag, mababang loob na naglilingkod sa ating pamahalaan. Kung mainit po ang aming opisina, hindi makakapagtrabaho ang mga abogado. Kaya napakahalaga po ng air conditioning units ng PAO. At sila po nangangalaga, hindi lamang dito sa central office, kundi maging sa iba't ibang distrito na naaabot ng serbisyo ng aming general services. Ano ba ang maasahan sa inyo sa dako paroon? Ikaw, Bitoy. Eh, ano po? Yung, ano po? Ano ang maasahan sa inyo ng sambayanan? Oh. Yung makapaglingkod po tulad po ulit na paglingkod po sa kapwa, mga ganun po. Very good. Ikaw? Yung pag-legal advice po at pag-duty ng inquest duty sa... Nagjo-duty rin kayo para legal din nga Apo, pala ito kayo. po, Ano? Sumasama po kami sa mga staff na Okay. abogado. Pangako Sa nyo. labor po. Anong pangako nyo sa Diyos at taong bayan? Ikaw? Lagi po magpe-pray bago matulog at magpapasalamat tayo sa Panginoon. Ikaw naman. Maging tapat po. Maging sa trabaho tapat. po. Yan, very good. Alam nyo, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa ating programa. Nakapanayam at nakasama po natin mga kababayan sina Mr. Erwin Rasay, Construction and Maintenance 2 ng PAO, at si Mr. Roberto Riñon alias Bitoy, Administrative Aid 2 na parehong kawani sa PAO Central Office. Hindi madali ang maghanap ng hanap buhay. Subalit, mas mahirap makahanap na mapapasukan na pangmatagalan. Ilan lamang po silang dalawa sa mga empleyado na bumilang na ng ilang taon sa pagseserbisyo dito sa Public Attorney's Office. Kaya mga kababayan, dito po sa ating tanggapan na PAO, hindi lamang ang mga dumudulog na mga kliyente ang ating tinutulungan. Tinitiyak din natin na ang aming mga empleyado ay nasa mabuting kalagayan. Inaalam namin na maging personal na problema, daing, kalusugan, at maipadama rin natin sa kanila ang pagkalinga upang mas lalo silang maging mabisa at masisipag na katuwang sa paglilingkod sa bayan. Ang importante, maging tapat sa tungkulin sa bayan. Mabuhay po ang mga kawani sa PAO, mabuhay ang manggagawang Pilipino. Muli, ito po ang inyong punong manananggol pambayan, PAO Chief Persida Acosta. At ito ang paninindigan, ambag at opinyon o hashtag PAO ng mamamayan. Katulad mo'y isang agilang lumilipad kahit na mag-isa. May malasakit sa tuwina, may tapang patarungan laban sa kahirapan. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas upang kaunlaran